Praise the Lord. Thank you po sis. Thank you po sa kabutihan ng ating Diyos. Good morning po sa ating lahat and good evening po sa overseas. Lahat po ng nandito sa Bible Study, kasama sa Bible Study. Good morning po sa ating lahat. Tunay po na ang salita ng ating Diyos, sabi nga talagang pinagpala or mapalad po ang talagang nakikinig ng bumabasa ng kasulatan, nakikinig ng propesiya at sumusunod sa mga nakasulat dito. Kaya napakapalad po talaga na tayo po ay nakakapakinig ng kanyang salita. At ito rin po yung talagang utos ng Panginoon na dapat na mangyari at gawin po natin, yung humayo po tayo at ipangaral ang mabuting balita. At maraming salamat po sa ministry team ng itong mga Bible study po na ito dahil lahat po tayo ay ginagamit ng Panginoon para maipahayag po ang salita ng ating Diyos. So inaanyayahan ko po kayo saan man pong lugar saan man po lugar ang bawat isa sa atin ay makinig po tayong mabuti. Huwag po tayong ma-disturbo sa kung may mga nakaka-disturb man. Makinig po tayo para po sa ating pag-aaral ng salita ng ating Diyos. So ang salita ng Panginoon po ay talagang napakahalaga at makapangyarihan din po. Makapangyarihan po ang salita ng ating Diyos. So ang text po natin ay matatagpuan sa Hebrew chapter 4 verse 12. Okay, sabi po na dyan sa Hebrew chapter 4 verse 12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa alinmang espada na magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng dugo. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Praise the Lord! Nagpapasalamat po tayo na dito po yung salita ng Panginoon na napapakinggan po natin, ay papahayag po dahil ang salita ng Diyos, pag titignan po natin dyan, meron po tayong apat na makikita po na yung kapangyarihan ng salita ng ating Diyos. So unahin po natin, sabi po niya, ang salita ng Panginoon sapagkat buhay, sabi niya. So ang salita ng ating Diyos po ay buhay. Ibig sabihin pag buhay, kumikilos, gumagalaw, may magagawa. Ibig sabihin po ang buhay. Pagpatay po ng isang bagay, wala na po magagawa po yan. Hindi po kikilos yan, hindi po makakatulong yan. Kaya makinig po tayo mabuti, pag-aralan po natin mabuti ang salita ng Diyos at tanggapin po natin na may pananampalataya. So ang salita ng Panginoon, una na makikita po natin dyan ay buhay ang salita ng ating Diyos. Naririnig lang natin, nababasa natin, parang papel lang, pero yan po ay ina-anoint ng Panginoon. May kapangyarihan po yan. Makapangyarihan po ang salita ng ating Diyos. So una po, ang salita ng Panginoon ay buhay. Kaya niyang kumilos at gumalaw sa ating mga buhay. And then kaya po niya, ano po ba ang ibig sabihin pagkabuhay? Pagbuhay po, ibig sabihin kaya po niyang magligtas. Okay? So kaya niyang magligtas kasi sabi nga na sa salita ng Panginoon din na ang salita ng ating Diyos, ito po yung kapangyarihan niya para sa kaligtasan ng lahat ng sumasampalataya. So magkakaroon po tayo ng pananampalataya sa pamagitan po ng pakikinig at patuloy na pakikinig natin ng salita or tungkol kay Kristo. At yun nga po itong pinag-aaralan natin. So ang salita ng Diyos ay kayang magligtas. Kapag ito po ay sinampalatayanan natin, tinanggap natin, pinakinggan natin mabuti, tinanggap natin at sampalatayanan natin. So kaya po niya, dahil buhay, kaya niyang magligtas ng ating buhay. Kaya din po niyang, pagkabuhay po, kaya po niyang tumulong para magpalaya or mapalaya po ang buhay ng tao. Ano bang mga sitwasyon, kahit siguro sa literal man or sa spiritual, kasi ang tao po, marami po tayong mga, kumbaga po ay nakabilang po tayo sa kasalanan. Talagang yan po ang in-overcome ng bawat isa sa atin. So,
kaya po ng salita ng Diyos kapag talagang ang salita ng Panginoon kumilos sa ating mga buhay. Kaya po niya tayong tulungan para mapalaya ang ating buhay. And then, ang salita po ng Panginoon dahil buhay, kaya din po niyang bumuhay. Okay po? So, kumbaga parang patay na yung buhay natin. Kahit na buhay tayo physically, pero dahil nga po sa kasalanan, kung wala si Kristo, talagang patay na rin po ang isang tao. Pero ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, kaya kaya po niya tayong buhayin. Okay, so yan po yung una, makapangyarihan po ang kapangyarihan ng ating Diyos, makapangyarihan po ang salita ng Panginoon, dahil ang salita ng Panginoon ay buhay. And then, ang salita po ng Panginoon, doon po sa text po natin kanina, sapagkat buhay at mabisa. Okay po? So, mabisa ang salita ng ating Diyos. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos. So, yan po yung pangalawa po na ang salita ng Panginoon ay mabisa. Saan po ba natin ginagamit ang mabisa? Or kumbaga sa ano po ay epektibo? Example po sa gamot, ano po? Pag may mga sakit at karamdaman ng isang tao, pagka nila, ay mabisa yung gamot na yon. Kahit din po sa halaman, example po sa mga halaman, sa mga farmers, may mga sinasabi na, mabisa yung gamot na yon para mapuksa yung mga peste sa halaman o mga pananim po sa mga farmers. And then, kahit po sa mga, marami din pong mga kalaya po natin, mabisa yan. May mga ano pa nga po na mabisang pangpaganda. Mga ganun ano po, may mga mabisang, kumbaga, marami yung mga ano ngayon na talagang pinapakilala na kung ano yung talagang pangangailangan ng tao, kung ano yung hinahanap din ng tao. Pero mas higit po na ang salita ng Panginoon ay mabisa. So, ang salita ng ating Diyos ay mabisa. Saan po ba mabisa? Ang salita ng Panginoon, mabisang magpagaling. Okay po? Ang salita ng Panginoon ay mabisa pong magpagaling. Dahil marami pong ang tao po, either maraming problema, maraming sakit, physically, at saka sa spiritual, sa physical po, pag tayo po ay makinig ng salita ng Diyos at sumampalataya tayo sa Kanya, wala pong imposible sa Panginoon. Marami pong pinagaling, isa na din po ako doon, na nung narinig ko po ang salita ng ating Diyos at sinampalatayanan ko, nagkaroon po ako talaga ng pananampalataya sa Kanya, pinagaling po ako ng Diyos. And then sa family ko, marami po kami kumbaga ay may mga sakit sa puso, pero talagang totally healed. Kaya ang Diyos po ay talagang nagpapagaling at ginagamit niya ang kanyang salita. Dahil ang salita ng ating Diyos ay dyan po natin makikilala ang Panginoon. And then, dyan po natin na malalaman kung ano yung mga pangako ng ating Diyos. So, ang salita ng Panginoon ay mabisang magpagaling. Yan po. So, sa sakit, sa physical man, ay pag meron tayong pananampalataya, ilaapit natin sa Diyos at i-claim natin yung pangako ng Panginoon sa kanyang salita at tayo po ay magkakamit ng kagalingan pati sa physical. Kagalingan din sa spiritual, kung may kasakit at karamdaman sa spiritual, kayang-kaya din po tayong pagalingin. Kaya napakaganda po na pag-aralan, pakinggan, basahin, paglaanan ng panahon, ang pakikinig at pag-aaral ng salita ng ating Diyos. And then, kaya mabisa din po ang salita ng Panginoon na magpalaya. Kasi kahit may time sa atin, may mga, example na lang, kahit siguro sa vices, may mga iba na gusto nila magpalaya sa mga vices. Kaya ang ginagawa na lang nila ay mag-candy na lang, mga ganyan. Para, kumbaga, para pampawi, pangalis dun sa mga, para ma-overcome sana nila. Pero tuloy pa rin, may time na kahit na nakaranas na sila ng sakit at marami nang ipinagbawal sa kanila, paglabas ulit sa hospital, balik ulit. Kasi ang may time yung mga bagay sa sanlibutan ay limitado ang naitutulong. Pero pag pahintulutan natin na talagang ang Diyos ang kikilos sa atin, sa pamagitan ng kanyang salita na napapakinggan din po natin, ay ang salita ng Panginoon kaya po niyang magpalaya. Kaya sabi nga niya sa kanyang salita,
Sa John 8 verse 32, na you will know the truth and the truth will set you free. Marami po tayong kasalanan, marami po tayong nagapos po tayo, bilanggo po tayo sa kasalanan, pero ang Diyos po, kayang-kaya niya po tayong palayain. Ang salita ng Panginoon na patuloy na pinapakinggan natin ay kayang-kaya po niya palayain ang ating mga buhay. Ano nyo na lang, ay hindi na ako kagaya noon. Ganyan. So, ang salita ng Panginoon ay mabisang magpalaya. Ang salita ng ating Diyos po ay mabisang maglinis sa ating mga buhay. Kagaya ng sinabi ko po kanina, may mga, example, ipinapakilala na, mabisang panglilinis to. Sa buhay din natin, ang salita ng Panginoon, mabisang po yan na panglinis ng ating buhay. Kasi marami po tayong mga dumi sa buhay. At sa pamagitan po ng salita ng ating Diyos, tayo po ay nalilinis. Kaya patuloy po tayo makinig ng salita ng ating Diyos. So, ang salita ng Panginoon din po mabisa na magpalakas. Di po ba, may mga pinapakilala din, mabisa ito na magpalakas. Yung mga energy drink, may mga ganyan. Pero ang salita ng Panginoon po ay napakabisa po para mapalakas po tayo sa spiritual at kasama na din yung sa physical. Naalala ko po yung pag ang talagang tayo po ay rooted sa salita ng Panginoon, kapag talagang bigyan natin ng panahon na mag-aral, makinig ng salita ng ating Diyos, kahit na may time napupuyat tayo, napupuyat, and then napapagod, parang laging hinahabol ang lahat, pero gawin pa rin natin yung para sa Panginoon, lalo na pag talagang para sa gawain, yun nga, yung para sa gawain ng Panginoon, ang Diyos ang nagbibigay ng kalusugan at kalakasan. Di po ba, may time kahit nakakaunti lang yung tulog, pero pag gawin po natin yan para sa Panginoon, wow, ma-amaze ka na lang dahil andun po yung kalakasan at kalusugan. Ano po? Kaysa yung tulog ng tulog, walang ginagawa. So, yun po yung natin, ang salita ng Panginoon ay mabisa po na magpalakas, mabisa din po na gumabay sa ating mga buhay. Ang salita ng Panginoon, yan po ang nagbibigay ng direksyon, tamang direksyon. Kasi marami po tayong mga, kumbaga sa buhay po ay mga decision, may mga hindi natin alam kung ano ang dapat natin gawin. Pero sa salita ng Panginoon ay gagabayan po niya tayo. So sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay talaga ang salita ng Panginoon ay mabisa po na gumabay sa ating mga buhay. Sa lahat, anuman, personal man, family man, or sa spiritual, sa emotional, lahat po ay gagabayan po tayo. Mabisa po ang salita ng ating Diyos. Kaya ang salita din po ng Panginoon ay mabisang mag-aliw. Ano po? Kahit na may mga problema po tayo, may time na punong-puno tayo ng kalungkutan, may mga bawat isa naman sa atin, may mga hindi natin alam, parang okay lang sa labas, panlabas nila, pero sa talagang ang laki ng talagang pinoproblema nila. Pero pag alam po natin ang salita ng ating Diyos, basahin po natin ang salita ng Panginoon, doon po natin masasabi, pagsabi po tayo sa Panginoon, Lord, maraming salamat. Kaya dapat lagi nating pakinggan at pag-aralan ang salita ng Diyos. Kung may mga Bible po kayo dyan sa chanting, pag-aralan nyo din, paglaanan nyo ng panahon para makapag-aral po kayo ng salita ng Diyos. So, yun po, balik po tayo dun sa Hebrew chapter 4, verse 12 po kanina. Sabi niya, sapagkat mabuhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. At tumatapos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng budong. Grabe po kasi ang salita ng Panginoon pati sa kaluluwa at espiritu natin, kahit yung inner life natin ay talagang tumatapos doon. Kaya ang salita ng Panginoon ay talagang matalim, sabi nga, mas matalas pa kaysa sa alinmang tabak na magkabilang ang talim. Kaya ang salita ng Panginoon, alam niya, matalim, dahil matalim,
ay kahit ano pang hirap, kumbaga napag-example sa paglilinis siguro, lalo na sa mga madamo na lugar ay madamo na lugar, kung sa yung pagmatalas yung gamit mo na bulok ay talagang madaling maglinis, ganyan. So ang salita ng Panginoon po, kahit sa, kumbaga hindi lang po yung panlabas, ang kaya niyang linisin sa ating mga buhay, kahit dun po sa kaloob-looban natin. So ang pinaka-importante dito po na malinis talaga ay yung puso natin. Okay? So yung puso natin, napaka-importante, napakahalaga, kasi pwede po tayong gumawa ng mabuti sa labas, mga ganyan, yung panlabas lang, pero kumbaga yung puso natin ay hindi pa rin talagang, hindi yun ang talagang malinis. So kailangan natin na ang puso natin ay talagang malinis. Ano po? Malinis ang puso natin at walang ibang maglilinis ng ating mga puso kundi ang salita ng ating Diyos. So ang Diyos lang ang makapaglilinis ng ating mga buhay. Kaya makinig po tayo dahil ang salita ng Panginoon matalas. Matalim ang salita ng ating Diyos. At dito rin po ay ang salita ng Panginoon, syempre pag matalas, matalim ang salita ng Panginoon. Kaya pag nakikinig po tayo ng salita ng ating Diyos, ay andun po yung nakukorek po tayo. Amen? Maganda na ang magkorek sa atin ay napakaganda na yung talagang napakaganda pagka nakukorek tayo ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Panginoon po ay nagtutubig ng ating buhay. So, nasa salita ng Panginoon, yung layunin ng salita ng ating Diyos ay magkorek, magtubig ng ating mga buhay upang sa ganun. Kasi pagka talagang matubig naman po yung pamumuhay natin, yung kabutihan po, katuwiran, kabanalan po ang naisa sa buhay ng bawat isa sa atin ay para naman po sa ikabubuti natin. Hindi lang po dito sa lupang ito, sa kasalukuyan na buhay, kundi sa buhay na hinaharap. Kaya kailangan nating maglinis, kailangan ang salita ng Panginoon na maglinis sa ating mga buhay. So matalim po ang salita ng Panginoon, matalas po ang salita ng ating Diyos. May time kahit siguro pagka ang tao may nagko-correct, kumbaga ipino-correct tayo, tinutuwid tayo, may mga tao na talagang nasasaktan, mga ganyan. Umaayaw pa. Pero dapat tatanggapin natin ano man yung mga correction. At lalong-lalo na yung sa salita ng Panginoon. At dyan po tayo nagpapasalamat dahil andyan po yung salita ng ating Diyos para tayo po ay itubig sa ating mga buhay. So matalas po, matalim po ang salita ng ating Diyos. Alam niya kung hanggang sa, sabi nga hanggang sa kaluluwa at espiritu, tumatapos hanggang sa, pati sa buto. Ganyan. So yun po yung sa salita ng ating Diyos. And then, dun po sa, sabi po niya, dun po sa last, dun po sa Hebrews chapter 4, verse 12, dun po sa Hebrews chapter 4, verse 12, sabi po niya, na sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. So, ang salita din po ng Panginoon ay nakakaalam ng iniisip ng mga iniisip at hinahangad ng tao. Kaya alam niya kung ano yung kalagayan ng bawat isa sa atin. Alam niya yung need natin, alam niya yung mga iniisip natin. At sa pamagitan po ng salita ng ating Diyos na ating sinasaliksik, pinapakinggan, pinag-aaralan, ay yan po ang makakatulong para sa atin. Yan po ang magbibigay ng comfort sa atin, ang salita ng ating Diyos. At yan din po ang bubuhay sa atin para sa ganun po ay makapaglingkod po tayo sa ating Diyos at magawa po natin ang kanyang kalooban. Sa awit po, 119, verse 92 and 93, ito rin po ay isang nung
nabasa ko po ito, pagka talagang mag-aral ka, makinig ka ng salita ng ating Diyos, talagang isa puso mo, yung pakikinig, pag-aaral ng salita ng ating Diyos, ito din po yung nag-aliw sa akin. So sabi niya, kung ang inyong kautusan ay hindi nagbibigay sa akin ng kaaliwan, namatay na sana ako dahil sa pagdadalamhati. So may time, maraming problema yung mga tao, pero salamat sa salita ng Diyos na siyang nagbibigay ng kaaliwan sa buhay. Kaya sabi niya, kung hindi lang dahil sa iyong salita, kung hindi lang dahil sa iyong kautusan, na nagbibigay na sa akin ng kaaliwan, namatay na sana ako. Wala na sana ako. Naging, kumbaga, bagsak na sana ang buhay ko. Pero nagpapasalamat ako dahil sa iyong salita na nagbibigay ng kaaliwan at nagbibigay ng buhay sa akin, nagbibigay ng gabay sa akin. Kaya sabi niya, kahit sa pagdadalamhati, anuman yung mga karanasan o pamumuhay ng bawat isa, anuman yung mga nararanasan natin sa buhay, mga kapatid, ay mag-input tayo sa Panginoon, makinig tayo ng salita ng ating Diyos. At ito po ang makakatulong po sa atin. And then, sabi po niya, talagang mapalad po pag talagang tayo po ay makinig ng salita ng ating Diyos at hindi lang po makinig, kundi sundin natin. Sabi ng Panginoon, dito po sa verse 93, hindi ko kailanman lilimutin ang inyong mga tuntunin. Kaya pag nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, kung maaaring mag-memorize tayo ng salita ng Panginoon, lagi nating isip-isipin ang salita ng ating Diyos para sa ganoon tayo po ay laging mapalakas at magabayan sa ating mga buhay. So hindi ko kailanman lilimutin ang inyong mga tuntunin dahil sa pamamagitan nito ay patuloy nyo akong binubuhay. Binibigyan nyo ako ng kabuluhan. Kumbaga yung buhay ko ay naging makabuluhan ang aking buhay sa pamagitan po ng aking pakikinig, sa pamagitan po ng iyong banal na salita. Okay po, so ang last verse po natin ay sa Luke chapter 11, verse 27 and 28 po, na meron pong nung nagsasalita, nung nagtuturo po si Jesus Christ, habang nagtuturo po siya, ay may babae na sumigaw. Sabi niya sa verse 27, nagsasalita pa si Jesus nang biglang sumigaw ang isang babae sa gitna ng karamihan. Ano po ang isinigaw? Mapalad ang babaeng nagsilang at nagpasuso sa inyo. Kumbaga ay mapalad daw si Maria na nagsilang o nagpuntis sa kanya, na siyang nagsilang sa kanya, mapalad. Kaya may time, di ba, na mapalad si Maria. Pero sabi ni Jesus Christ po mismo ang nagsabi, sabi niya sa verse 28, pero sumagot si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya mapalad ka, kapatid, kapag ikaw po ay talagang nakikinig ng salita ng ating Diyos. Hindi po lahat ng tao ay nakakaalam, nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ang isang dahilan, parang walang halaga ang salita ng Diyos sa kanila. Sa totoo lang po, sa part ng Bicol sa amin, pagka may time na sabi ko na, may Bible po ba kayo? Ang karamihan, lahat po talaga ay wala. Bagamat talagang yung nasa puso ko, gusto kong bigyan, kung maaari lahat sana sila. So, kailangan natin talagang abutin ang mga tao ng salita ng ating Diyos dahil kailangan na ipahayag, kailangan din talaga yung may mga ngaral, may magsasabi sa kanila dahil napakahalaga po ang salita ng Panginoon. So, sabi ni Jesus Christ, higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi lang po nakikinig, kailangan sumunod po tayo sa ating mga napapakinggan. Kung ano po yung itinuturo ng salita ng ating Diyos, nawa ito po ay talagang may pananampalataya nating gawin at sundin para po sa ating kaligtasan sa mundong ito, dahil kailangan natin maligtas sa mga kapahamakan dito sa mundo, yung panlilinlang ng kaaway, at lalo na huwag tayong mapunta sa impyerno. Okay po, so God bless po sa ating lahat. Nawa salita ng Panginoon ay sumagana sa ating mga buhay. Thank you po and God bless. Okay, maraming salamat po, Pastor Rosalinda Morales. And sino ang mga mapalad dito? At yung kamay kung ikaw ay mapalad.